Siguraduhin mo lang na walang makakalam sa ginagawa natin. Alalahanin mo, walang mawawala sa akin dahil lalaki ako. At meron akong alas na hawak laban sa'yo. Parang awa niyo na, sir. Pabayaan niyo na po ako. Hindi na po kaya ng konsensya ko. Subukan mo makipagkalas ulit sa akin. Ipagkakalat ko mga hubad mong mga litrato. Tignan ko lang kung hindi pagpestahan yon. Sir, wag po. Nangako kayo na atin lang yon. Kung gusto mong manatiling lihim lang natin ang bagay na yon, maging masunurin ka lang sa akin. Hindi na po talaga kaya, sir. Tigilan na natin ito. Baka po meron pang makaalam. Walang makakaalam kung ititiko mo lang yung bibig mo. Nagtataka na po kasi ang inay kung bakit lagi wala sa oras ang pag-uwi ko. Yan lang ba ang pinoproblema mo? Ang dami mo naman pwedeng idahilan eh. Saka po, natatakot na rin ako. Mali po ang ginagawa natin. Malaking kasalanan po ito. Ngayon mo pa yan naisip? Samantalang ilang buwan na natin ginagawa to. Kaya lang naman po ako pumayag dahil sa pananakot niyo. Hindi ko alam kung bobo ka o sadyang inosente ka lang eh. Bakit kasi kailangan mo ipasa sa akin ang mga hubad mong litrato? Kasi hiningi niyo po. Sabi niyo pa, buburahin niyo din agad. Eh tanga ka pala eh. Naniwala ka naman? Ang mabuti pa, ayusin mo na yung sarili mo. Aalis na tayo. Naunang lumabas si Sir Solomon. Pinalipas ko muna ang ilang minuto bago ako lumabas sa abandonadong silid na yon. Halos nasa pinakalikod na yun ng university na pinapasukan ko. Kaya walang estudyanteng nagagawi doon. Marami ring usap-usapan na meron daw nagpapakita doon na multo ng isang estudyante. Kaya talagang iniiwasan nilang mapagawi doon. Kung naiba lang siguro ang sitwasyon, baka matakot din ako. Pero ng mga oras na yun, wala akong ibang nararamdaman kundi ang panliliit sa sarili ko. Pakiwari ko wala akong pinagkaiba sa mga babaeng bayaran. Diring-diri na ako sa sarili ko na kahit maligo ako, pakiramdam ko hindi pa rin naaalis ang duming kumapit sa akin. Nang makauwi ako sa bahay, wala pa ang inay. Isa siyang mananahi at malapit lang sa amin ang kanyang pinapasukan. Nahiga muna ako sandali. Pakiramdam ko pagod na pagod ako. Sa pagkakalapat ng likod ko sa malambot na higaan, hindi ko akalain na makakatulog pala ako. Napabalikwas bigla ko ng bangon. Pagtingin ko sa labas ng bintana, kalat na ang dilim. Naulinigan ko rin na may tao sa kusina namin. Sigurado na ang inay na yun. Dali-dali naman ako nagtungo doon at nagmano. Ako na po ang magtutuloy niyan, Nay. Pasensya na po. Nakatulog ako pagdating ko. Ayos lang anak. Alam kong pagod ka rin sa pag-aaral. Hindi ka na nga nakapagbihis ng pambahay eh. Basta ka na lang natulog. Wala naman po talaga akong balak matulog kanina eh. Magpapahinga lang sana ako sandali. Oh, ano yung pasamo sa braso mo? Ha? Ito po, baka po nabangga lang kung saan. Hindi po talaga may iwasan ng ganito. Yan lang ba ang pasamo? Opo, Nay. Ito lang naman. Magbibihis na po muna ako ng pambahay. Bilisan mo na, kakain na rin tayo. Bumili na lang kasi ako ng ulam sa kanto para hindi na tayo magluto. Opo, Nay. Sandali lang po ako. Pagod na pagod ako. Sa pagkakalapat ng likod ko sa malambot na higaan, hindi ko akalain na makakatulog pala ako. Madalas akong magkaroon ng pasa tuwing magkikita kami ni Sir Solomon. Masyado niya kasi akong pinanggigigilan. Minsan kapag nagpupumiglas ako, sinasaktan niya ako. Mabuti na lang ngayon lang napansin ng inay ang pasa ko. Sa hapunan maraming kinikwento ang inay tungkol sa trabaho niya. Puro tango lang ang sinasagot ko sa kanya. Nung makatapos kaming kumain, ako na nagpresintang magligpit ng pinagkainan namin. Nung gabi hindi ako makatulog.
Biling baligtad ako sa higaan. Iniisip ko kasi kung paano ako makakawala kay Sir Solomon. Sinadya ko ring patayin ang cellphone ko para hindi ko mabasa ang chat niya. Minsan din kasi, kapag hindi ako sumasagot, tinatawagan niya ako. Ayoko kasing makahalata ang inay. Lalo't nangako ko sa kanya na magtatapos ako ng pag-aaral. Natatakot din ako sa magiging reaksyon niya kung sakali. Kinabukasan sa university na pinapasukan ko, nakasalubong ko si Sir. Halatang hindi maganda ang mood niya. Bakit nakapatay yung cellphone mo? Nakalimutan ko po na i-charge. Maaga rin po kasi akong nakatulog kagabi. Mamaya sa dating lugar. Magkita tayo. Sir, pwede po bang pass muna? Birthday po kasi ng nanay ko ngayon. Gusto ko po kasing makasama siya sa mahalagang araw niya. Pwede naman Pero walang sisiyan oras na kumalat ang mga hubad mong litrato. Wag po sir, maawa na po kayo. Kaya nga sumunod ka kung ayaw mong pagpiyesa ng itinatago mong sikreto. Opo, sir. Ayusin mo nga yung itsura mo. Baka kung anong isipin ng mga nakakakita sa'yo. Lagi na lang parang Biyernes Santo yung pagbumukha mo. Papasok na po ako sa klase namin. Sige, mamaya na lang. Nang matapos na ang huling klase namin, agad ako nagtungo sa tagpuan namin ni Sir sa pinakalikod ng university. Muli wala ko nagawa sa masamang balak sa akin ni Sir. Naging sunod-sunuran na lang ako dahil sa takot sa kanya. Madilim na nang makauwi ako sa amin. Nadatnan ko ang inay na naghihintay sa akin. Nang sulyapan ko ang mesa, meron dun mga nakahandang pagkain. Hindi ko na napigilan pang mapaiyak. At sinugod siya ng yakap na labis nitong ipinagtataka. Sorry po, Nay. Ngayon lang ako nakauwi. Alam kong kanina pa po kayo naghihintay. Ayos lang yun anak, naiintindihan ko naman. Huwag ka nang umiyak. Happy birthday po. Heto po ang regalo ko sa inyo. Salamat anak, nag-abala ka pa talaga. Gusto ko lang po kayong pasayahin sa munting regalo ko sa inyo. Sana po magustuhan ninyo. Ang ganda naman ng kwintas na ito. Mukhang mamahalin ito anak ah. Opo, Nay. Basta po para sa inyo. Galing po yan sa ipon ko. Salamat anak ha. Lagi ko itong isusuot. Sasabihin ko sa mga katrabaho ko na galing ito sa'yo. Nay, ang dami niyo naman pong niluto. May bisita po ba kayong darating? Wala anak, para sa atin lang yan. Mamimigay na lang ako sa mga kapitbahay natin. Halika nang kumain. Sige po, Nay. Kanina pa nga po ako nagugutom. Walang kamalay-malay ang inay. Na ang perang ipinambili ko ng regalo ay galing kay Sir Solomon. Tuwing nagkikita kasi kami, binibigyan niya ako ng pera. Nung una maluwag sa dibdib ko yung tinatanggap. Pero nung gusto ko na makipagkalas sa kanya, hindi ko na gustong tanggapin ang perang yun. Kapag dumarating ang sembreak, madalas kami magkita sa labas. Minsan lumuluwas pa kami ng Maynila para dun magkita. Alam ko kasing takot din siyang malaman ng asawa niya ang tungkol sa amin. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang nararamdaman ko. Napapatulala na nga lang ako sa isang tabi. Minsan dumalaw sa bahay ang pinsan ko na nakatira sa kabilang bayan. Nagkataon na umalis nun ang inay, kaya kami lang ang nasa bahay. Oh, malapit na ang bakasyon nyo ah. Doon ka muna sa bahay. Tagal mo nang hindi nakakadalaw sa amin eh. Gusto ko sana, ate. Kaya lang, hindi ko naman maiwan ng inay. Dati naman naiiwang mag-isa ang nanay mo dito eh. Bahala na, te. Marami din kasi akong ginagawa eh. Sino ba kasi ang kachat mo? At panay pindot mo sa cellphone mo? Ha? Classmate ko lang. Oh, classmate ba talaga yan ha? Oo naman, te. Eh bakit namumula ka? Mainit eh. Kung boyfriend mo yan, huwag kang mag-alala. Hindi kita isusumbong kay Chang. Wala naman akong boyfriend eh.
Nangako ako kay inay na magtatapos muna ako ng pag-aaral. Tama naman ang nanay mo eh. Pero nasa tamang edad ka na rin naman. Basta maging responsable ka lang. Alam mo dapat ang limitasyon mo. Wala akong balak pumasok sa isang relasyon ngayon o baka hindi na. Ha? Bakit naman? Hindi lang talaga yun ang priority ko ngayon. Gusto ko munang makabawi kay inay sa lahat ng sakripisyo niya para sa akin. Huwag mong sabihin na balak mong magpakamatandang dalaga. Pwede rin. Teka, sabihin mo nga, may problema ka ba? Meron kasi ako napapansin na kakaiba sa iyo eh. Hindi ko lang maipaliwanag. Wala naman. Ikaw talaga, te. Ang dami mo napapansin. Medyo stress lang siguro ako sa pag-aaral, lalo't malapit na akong magtapos. Sa bagay nga. Ganyan din naman ako nung nag-aaral eh. Kumusta na pala ang mga magulang mo at kapatid? Okay naman sila. Ayaw pa rin nila paawat sa pagtatrabaho sa bukid. Lalo lang daw silang manghihina kapag nasa bahay na lang sila. Ganyan din ang laging sabi ni inay. Sabi ko kasi sa kanya, kapag nakapagtapos na ako at may trabaho na, pwede na ako siyang tumigil sa pagtatrabaho. Ayaw niya at mas gusto daw niyang may sariling kita. Bata pa naman ang tiyang, hayaan mo muna siya. Mahirap naman kasi kung titigil siya sa pagtatrabaho. Maiinip lang siya dito sa bahay. Buti kung uuwi na kayo sa atin. Pwede siyang sumama kina itay at inay sa bukid. Ay, may iba nga pala ako. Ilang araw ka ditong titigil sa amin? Ah, 1 linggo lang. Bakit ayaw mo? Gustong gusto ko nga eh. Kung pwede nga lang, na dito ka muna sa amin eh. Kakaendo lang kasi ng trabaho ko eh. Gusto ko rin makapagpahinga. Hindi kasi ako makapagpahinga sa bahay eh. Dahil ang kukulit ng mga anak ni Kuya Mike. Kahit kasi may sarili silang bahay sa tabi namin, punta pa rin ang punta sa amin ng mga pamangkin ko. Tsaka, ugali na nilang iwan sa akin ng bunso nila. Baka naman manawa na ako sa pag-aalaga sa mga bata. Dito ka na nga lang muna sa amin. Malay mo, baka sa susunod eh. Ako naman na magbakasyon sa inyo. Namimiss ko na rin pumunta sa bukid at maligo sa ilog. Aasahan ko yan ha. Mabuti pa lalabas muna ako para bumili ng merienda natin. At saka, para hindi na rin kita maistorbo kung sino man yung kachat mo. Iniwanan pa ako ng mapanuksong tingin ni Ate Julie bago siya lumabas ng bahay. Napahinga naman ako ng malalim. At hindi ko na maitago ang nararamdaman kong inis. Si Sir Solomon kasi ang kachat ko. Nangungulit kasi siya na magkita kami ng araw na yon. Kahit sinabi ko na nasa bahay ang pinsan ko, pinipilit pa rin niya ang gusto niya. Nataranta pa ako nang biglang tumawag si Sir sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung sasagutin ko. Sumilip muna ako sa may bintana. Baka kasi parating na si Ate Julie mula sa pagbili ng merienda. Nanginginig pa ang kamay ko nang sagutin ko ang tawag. Hello? Bakit pa po kayo tumawag? Sinabi ko naman po, di ba? Hindi ako pwedeng makipagkita sa inyo ngayon. Kailan mo pa ako hindi sinunod, Jasmine? Ngayon lang naman po. Nandito kasi ang pinsan ko. 1 linggo siyang titigil dito sa bahay. Baka naman nagdadahilan ka lang para hindi makipagkita sa akin. Hindi po. Nandito talaga ang pinsan ko. Lumabas lang siya sandali para bumili ng merienda. Huwag mo akong niloloko, Jasmine. Alam mo kung paano ako magalit. Nagsasabi naman po ako ng totoo. Nakikiusap ako sa inyo. Sa ibang araw na lang po tayo magkita. Hindi pwede sa ibang araw. Darating na bukas ang asawa ko. Ngayon lang ako libre. Hihintayin kita. Sir, teka lang po. Hindi talaga ako pwede ngayon. Sir? Sir, hello? Sir? Kulang na lang mawalan ako ng malay ng mga sandaling yon. Nanginginig ang buong katawan ko at hindi ako makapag-isip ng maayos. Makalipas ang ilang sandali, nagbihis na rin ako. Hinintay ko lang si Ate Julie para makapagpaalam ako. Maya-maya dumating na rin ang pinsan ko.
Nagtataka naman siya kung bakit bigla akong aalis. Sinabi ko na lang na may emergency ang kaklase ko at kailangan ako. Nakukonsensya man ako na iwan ang pinsan ko mag-isa. Mas nangibabaw naman ang takot ko sa pwedeng gawin sa akin ni Sir Solomon. Pagdating sa tagpuan namin, malapit lang sa university na pinapasukan ko. Agad niya akong sinunggaban at wala naman ako nagawa kundi magpaubaya. Makalipas ang ilang sandali, inabutan niya ako ng maliit na halaga. Umuwi ako na natulala. Pag-uwi sa amin, pilit naman akong kumilos ng normal. Para hindi makahalata ang inay at ang pinsan ko sa nangyayari sa akin. O ano? Kumusta na ang kaklase mo? Ayos naman siya nung iwan ko. Ano bang nangyari sa kaklase mong yon, Iha? Ano po kasi, Nay, nagkaroon siya ng problema sa nobyo niya. Naghiwalay ba sila? Opo. Sabihin mo dyan sa kaklase mo, mag-focus muna ka mo sa pag-aaral kesa sa pakikipagnobyo. Yun nga po ang sinabi ko. Eh ikaw ba? Wala ka pa bang nobyo? Wala po, Nay. Diba? Sabi ko naman sa inyo, hindi yan ang priority ko. Tama yan, anak. Kapag nakapagtapos ka naman pwede ka nang mag-boyfriend. Oo naman po, Nay. O paano? Maiwan ko muna kayong dalawa dito ha? May gagawin lang ako sa kusina. Sige po, Nay. Yung bang ka-chat mo kanina sa kanya ka ba nakipagkita? Oo, sa kanya nga. Pasensya ka na, te, ha? Iniwan kita kanina. Ayos lang naman. Hindi naman ako naghintay ng matagal kay Chang Tsaka alam ko namang importante yung kaklase mo. Iba kasi ang itsura mo kanina Oo, ayoko nga sanang umalis kanina. Kaya lang, tumawag siya at iba talaga yung boses niya. Umiwas na lang ako ng tingin sa pinsan ko at lihim na napapakagat labi. Lalo rin akong binabagabag ng konsensya ko dahil sa pagsisinungaling. Sa hapunan, tahimik lang ako habang masaya nagkukwentuhan sina Inay at Ate Julie. Nung gabi, nagkwentuhan muna kami ng pinsan ko bago kami natulog. Dahil may mga kaibigan rin si Ate Julie sa lugar namin, dun muna siya tumambay habang nasa university ako. Nung lunchtime niyaya na naman ako ni Sir na magtungo kami sa abandonadong classroom. Paalis na kami noon na makita kaming magkasama ng isang estudyante na binansagang weirdo dahil sa kakaibang style ng pananamit niya. Sir, ano po ang gagawin natin? May nakakita sa atin. Baka mamaya ipagsabi niya. Huwag ka matakot. Wala naman siyang nakita Tsaka kilala ko ang lalaking yun. Hindi yung magsasalita. Baka kailangan na nating tigilan ito. Ayaw ka na naman Ako lang may karapatan magsabi kung kailan tayo titigil. Naintindihan mo ba ako? Ha? Pero, sir... Hindi ka ba talaga makaintindi? Sir, nasasaktan po ang braso ko. Bitiwan niyo po ako. Talagang masasaktan ka sa akin. Kaya wag mo inuubos ang pasensya ko. Ayoko na po talaga, sir. Natatakot na ako. Jasmine! Bumalik ka dito! Leche talagang babaeng yun. Sa kabila ng pagnanais kong tapusin na ang namamagitan sa amin ni Sir Solomon, mas nanaig na naman sa akin ng takot dahil sa pagbabanta niyang ipapakalat ang mga hubad kong litrato. Patuloy pa rin kami sa lihim na pagkikita sa loob ng university. Tuwing nakakasalubong ko naman si Christopher, ang nakakita sa amin ni Sir, hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Natatakot kasi akong mabasa ang mga nasa mata niya. Pakiramdam ko may nalalaman na siya sa amin ng professor ko. Sa bahay nagsabi naman si Ate Julie na uuwi na. Dahil tumawag ang kapatid niya. Meron daw out of town ng kapatid at isasama ang asawa at bunsong anak. Wala raw mag-aasikaso sa dalawang anak na pumapasok sa eskwelahan. Ay nako! Hindi nga agad ako nagpamilya, ako naman ang nag-iintindi sa mga pamangkin ko. Practice mo na rin yan. Para kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya, alam mo na ang gagawin mo.
Ngayon lang nga ako nakapagbakasyon eh. Pauuwi naman ako agad. Bukas ka na ba uuwi, te? Oo eh, kasi sa hapon daw ang alis nila. Ako na lang ang pupunta sa inyo. Malapit na rin naman ang bakasyon namin eh. Aasahan ko yan ah. Sayang talaga, hindi man lang tayo nakapag-banding sa mall. Sa inyo na lang tayo mag-banding. Kaso malayo ang mall doon. Puro bundok at parang lang sa amin. Sa ilog na lang tayo mag-banding. Mas okay kaya dun? O sige, doon na nga lang. Hindi pa nga tayo masyado nakakapagkwentuhan eh. Ay, ayusin ko na nga ang mga gamit ko. Kainis talaga si kuya. Nalungkot din naman ako nang umalis si Ate Julie. Sa lahat kasi ng pinsan ko, kami talaga ang malapit sa isa't isa. Minsan sumagi rin sa isip ko na baka nga mas maigi na rin na umuwi ang pinsan ko. Baka kasi kapag nagtagal pa siya, masabi ko sa kanya ang itinatago kong lihim. Samantala sa university, hindi ko alam kung guni-guni ko lang. Pero pakiramdam ko pinag-uusapan ako ng mga kapwa ko estudyante. Iba kasi ang mga tingin nila sa akin tuwing dumadaan ako sa harapan nila. Minabuti kong kausapin si Sir Solomon. Wala pang nakakalam ng tungkol sa atin. Ikaw lang naman ang nag-iisip niyon eh. Gusto ko na pong tapusin to, sir. Nakikiusap po ako sa inyo. Hindi ikaw magdidesisyon sa bagay na yan. Nakuha niyo na ang gusto niyo sa akin. Sirang-sira na ako. Kulang na lang ibaon ko sarili ko sa kahihiyan. Ngayon ka pa mag-iinarte? Kung kailan matagalan natin ginagawa to? Nagmamakaawa po ako sa inyo, sir. Tagilan na natin ito. Tumigil ka na nga. Lalo tayong paghihinalaan yan eh. Pakawalan niyo na po ako. Hanggat hindi ka nakakapagtapos, tuloy ang relasyon natin. Kapag tumanggi ka, alam mo na ang mangyayari. Dito unang kakalat sa university na ito ang baho mo. Napansin kong iniiwasan ako ng iba kong kaklase. May mali siya rin ang bawat titig nila sa akin. Lalo tuloy akong kinabahan. Dahil sa sobrang pag-iisip, hindi ako makapag-focus sa pag-aaral ko. Bumaba tuloy ang grades ko. Sa bahay naman wala akong laging ganang kumain. Gusto ko lang laging magkulong sa silid ko. Hindi ko alam na pinag-aaralan na pala ng inay ang kakaiba kong kilos nitong mga huling araw. May dinaramdam ka ba, anak? Po? Wala naman po, Nay. Bakit yun naitanong? Napapansin ko kasi na parang lagi kang tulala eh. May problema ka bang hindi sinasabi sa akin? Wala po akong problema, Nay. Ay, kilala kita, Jazz. Kahit hindi mo sabihin, alam kong merong bumabagabag sa'yo. Wala po talaga, Nay. Sige, hindi na kita pipilitin pang magsabi. Basta kapag handa ka na, nandito lang ako para makinig. Opo, Nay. Pasensya na po kayo kung pinag-aalala ko kayo. Natural lang na mag-aalala ko sa'yo dahil nanay mo ako. Napayakap na lang ako kay inay ng mahigpit habang impit na umiiyak. Kahit gustong gusto ko na magtapat sa kanya, pinili ko pa ring itikom ang bibig ko. Hindi ko rin kasi maiwasang sisihin din ang sarili ko kung bakit ako napasok sa ganong sitwasyon. Nag-iisip din ako ng paraan kung paano ko makukuha ang mga litrato ko kay Sir Solomon na siyang ginagawa niyang panakot sa akin para mapasunod niya ako. Lingid sa akin tuwing nasa university ako, hinahalungkat ng inay ang mga gamit ko. Gusto niyang makakuha ng impormasyon sa kung ano nangyayari sa akin. Alam kong may malaking problema ang anak ko. Nararamdaman kong hirap na hirap siya. Pero ano ang gagawin ko? Hindi ko naman siya mapilit na magtapat sa akin. Ano nga kaya ang itinatago ni Jasmine? Wala rin akong alam na kahit sa university ay sinusundan ako ng inay. Iba talaga ang kutob ng isang ina kapag nasa alanganing sitwasyon ng anak. Dahil hindi naman siya basta-basta makakapasok.
Wala ring nakuhang impormasyon ng inay. Nagkita muli kami ni Sir Solomon ng araw na yon. Kahit meron ng chismis na kumakalat tungkol sa pagiging malapit namin sa isa't isa. Dahil din sa pagpupumilit ko na makipagkalas sa kanya. Nasaktan niya ako ng araw na yon. Nagkaroon ako ng pasa sa braso ko. Hindi ko rin inaasahan na nasa bahay na noon ang inay. At halatang hinihintay niya ako. Nay? Nandito na po pala kayo? Mano po? Bakit ngayon ka lang? Hindi ba dapat kanina ka pa nakauwi? Kasi po, Nay, may dinaanan pa kami ng mga kaklase ko. Ganun ba? Teka, bakit may pasaka? Ha? Baka po nabangga na naman kung saan. Patingin nga. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi to nabangga kung saan. Magtapat ka nga. Sino ang nananakit sa'yo? Wala po, Nay. Talagang nabangga lang ang braso ko. Huwag ka nang magsinungaling pa. Paano kita matutulungan kung naglilihim ka sa akin? Meron bang nambubuli sa'yo sa pinapasukan mong university? Wala po talaga, Nay. Sige, ayaw mong umamin ha? Bukas na bukas din, sasama ako sa'yo sa pagpasok mo. Ako na lang ang aalam kung sino sa mga kaeskwela mo ang gumagawa nito sa'yo. Nay, wag po! Mali po kayo ng iniisip nyo. Anong mali? Tingnan mo ang mga pasa mo. Hindi lang iisa yan. Alam kong nagsisinungaling ka sa akin. Meron kang itinatago. Wala po talaga, Nay. Umamin ka na kasi. Ano ba ang inililihim mo sa akin? Bakit ayaw mong sabihin? Wala po talaga. Nay, ano pong nangyayari sa inyo? Ang dibdib ko. Maupo po muna kayo. Ikukuha ko lang kayo ng tubig. Ayos lang ako. Mawawala rin ito. Heto po ang tubig. Inumin niyo po muna. Ano pong nararamdaman niyo? Bigla lang nanikip ang dibdib ko. Dadalhin ko na po kayo sa ospital, Nay. Wag na anak. Wala lang ito. Dahil po ba sa akin? Kaya nanikip ang dibdib niyo? Hindi kita sinisisi anak. Gusto ko lang talagang malaman ang totoong nangyayari sa'yo. Patawarin niyo po ako, Nay. Natatakot po kasi ako. Kanino ka natatakot? Magsabi sa inyo. Anak, huwag kang matakot. Kakampi mo ko. Hindi ako papayag na maagrabyado ka ng kahit na sino. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Magtapat ka na sa akin. Opo, sasabihin ko na po. Hinaharas po ako ng isa kong professor na lalaki. Ano? Professor mo ang may gawa niyan? Kailan pa? Ilang buwan na po, Nay. Tinatakot niya po kasi ako kaya hindi ako makapagsumbong. Diyos ko anak, matagal na pala itong nangyayari sa inyo. Bakit hindi ko malang napansin ang pagbabago sa'yo? Akala ko kasi stress ka lang sa pag-aaral mo. Patawarin niyo po ako, Nay. Wala kang kasalanan anak. Ang hayop na professor mo ang may kasalanan. Pupunta ako sa eskwelahan niyo bukas. Hindi maaaring basta na lang palampasin ang ginawa niya sa'yo. Kitang-kita kay inay ang matinding galit. Gusto ko sanang tutulan ang binabalak niyang pagpunta sa university. Pero alam ko namang hindi ko na siya mapipigilan. Kinabukasan parang ayokong kumilos. Magkakahalo ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Bahagya pa ako napapitlag na marinig ang pagtawag ni inay sa akin. Aalis na raw kami. Pagdating sa university, nagtatakang tingin ang ibinabato sa amin ng mga kapwa ko estudyante. Nakatungo lang ako habang nakasunod kay inay. Pagdating sa dean's office, sinabi agad ng inay ang sadya niya. Nangako naman ng pamunuan na iimbestigahan ng pangyayari. Nang araw ding yon pinatawag ng pamunuan ng university si Sir Solomon. Pero hindi muna kami pinagharap. Sa hallway nakasalubong ko siya. Hindi maipinta ang mukha niya.
Ang kapal ng mukha mo para magsumbong. Alam mo bang pwede ako matanggalan ng lisensya ng dahil sa'yo? Ang inay ang gustong ireklamo ka sa Dean dahil sa ginawa mo sa akin. Oras na matanggal ako. Sisiguraduhin kong ilalabas ko rin ang itinatago mong baho para amanos lang tayo. Huwag po, sir. Maawa kayo. Hindi mo ko madadaan sa pag-iyak mo. Matagal na kasi ako nakikiusap sa inyo na itigil na natin ito eh. Pero kayo ang ayaw. Pagbabayaran mo to, Jasmine. Ipagdasal mo na hindi ito makarating sa pamilya ko. Bakit? Anong gagawin niyo? Hindi mo ba talaga alam ang mangyayari, ha? Pwes, hintayin mo. Lalo akong nakaramdam ng takot sa ipinapahiwatig ni Sir. Naging balisa tuloy ako tuwing papasok. Idagdag pa ang mga usap-usapan sa paligid. Kahit hindi man harap-harapan nilang iparinig sa akin, alam kong may kumakalat na tungkol sa akin. Lagi din nagtatanong ang inay kung may ginawa na bang aksyon ng pamunuan ng university. Makailang ulit din siyang pumunta ron para i-follow up ang reklamo. Katagalan hindi na hinaharap ang inay. Ang bagal naman umaksyon ng university nyo. Ano pa bang ebidensya ang kailangan nila? Bakit patuloy na nakakapagturo ang professor mong yon? Hindi ko nga po alam. Parang ayoko na tuloy pumasok, Nay. Bakit naman? Dahil ba sa nahihiya ka sa nangyari? Opo. Hindi dapat ikaw ang mahiya. Ang professor mo ang may kasalanan. Biktima ka lang. Nay, pinag-uusapan na po ako sa buong university. May kumakalat na rin po kasi akong mga hubad na litrato. Ha? Anong ibig mong sabihin? May palagay po akong si Sir din ang nagpakalat nun. Ang hayop na yon, sinira niya ang buhay mo. Ayoko na pong pumasok, Nay. Wala na po akong ihaharap na mukha sa kanilang lahat. Hindi anak, kailangan mo pa ring pumasok. Huwag kang papatalo sa kanila at sa demonyong professor mo. Irereklamo natin siya sa ginagawa niyang pagpapakalat ng mga litrato mo. Pumunta nga kami sa university para magreklamo uli sa dean. Hinarap naman kami kaya lang sinabihan kami ng pamunuan na wala namang kaming ebidensya. Na ang professor ko nga nasa likod ng pagpapakalat ng litrato ko. Magkagayon man nangako sila na iimbestigahan ng nangyayari. Habang tumatagal parang nawawala na kami ng pag-asa na mabibigyan pa ng katarungan ang nangyari sa akin. Lalo't nakakapagturo pa rin si Sir Solomon sa university. Isang araw lingid sa aking kaalaman, pinuntahan ng inay ang tinitirhan ng professor ko. Anong kailangan nyo, Ale? Ako ang nanay ni Jasmine. Ano pong ginagawa nyo rito? Huwag kayong manggulo dito sa pamamahay ko. Yan lang ba ang inaalala mo? Ang manggulo ako? Pero hindi mo man lang inisip ang kapakanan ng anak ko. Ang kahihiyan niya. Sinira mo ang buhay at kinabukasan ni Jasmine. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Mrs. Wala akong alam sa mga ibinibintang ni Jasmine. Kahit ipagtanong niyo po sa buong university, sa tagal ko na nagtuturo, wala ho akong hinaharas na estudyante ko. Sinungaling ka! Ang anak niyo po ang sinungaling. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Katunayan nga po niyan tinutulungan ko pa siya. Binibigyan ko siya ng pera dahil sabi niya kulang ang binibigay mong allowance sa kanya. Binibigyan mo ng pera ang anak ko kapalit ng panghaharas mo sa kanya at para hindi siya magsumbong. Sinabi ko naman sa inyo, wala akong ginagawa sa anak niyo. Lahat ng mga nagiging estudyante ko, tinuturing ko silang mga anak. Sisiguraduhin ko na makukulong kang hayop ka. Hindi ka na makakapagturo pa. Huwag niyo po akong tinatakot sa mismo pamamahay ko, Mrs. Wala pa naman po kayong ebidensya sa mga akusasyon niyo Sapat na ang mga sumbong ng anak ko sa akin. Hindi siya magsisinungaling sa akin. Mrs., iba na ho ang mga kabataan ngayon. Minsan, malaking impluwensya ng social media at barkada. Huwag mong babaliktarin ang anak ko. Mabuti ang pagpapalaki ko kay Jasmine.
Kailanman, hindi siya naimpluwensyahan ng mga binanggit mo. Kung mabuti po ang pagpapalaki niyo sa kanya, paano pumayag siya na kunan siya ng halos hubad-hubad na mga litrato? Ikaw din ang nagpakalat ng mga litrato ng anak ko. Tinakot mo siya para ipasa niya sa iyo ang mga yon. Puro na lang kayo pagbibintang eh. Ang mabuti pa, habang kaya ko pa magpasensya, umalis na po kayo. Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa anak ko. Hindi ako papayag na hindi ka makulong. Hayop ka! Baboy! Bago umalis ang ina, iniwanan pa niya ng malutong na mura ang professor ko. Makailang ulit pang bumalik sa dean's office ang inay para i-follow up ang reklamo niya. Pero sa kasamaang palad, hindi kami kinatigan. Sa pagtataka naming mag-ina, si Sir Solomon pa ang kinampihan ng pamunuan ng university at maging ng ibang estudyante. May kumakalat pang balita na malapit di umano ko sa mga lalaki. Gusto lang daw naming perahan si Sir Solomon. Nang hindi namin nakuha ang gusto namin, inireklamo na lang namin siya para masira ang pangalan niya. Bakit hindi ka pa nakabihis? Hindi ba maagang pasok mo ngayon? Ayoko na pong pumasok, Nay. Ha? Hindi maaari, Jasmine. 1 taon na lang magtatapos ka na. Huwag niyo na pong dagdagan ang kahihiyan ko, Nay. Hindi ko na talaga kayang pumasok pa. Kung hindi ka papasok, para mo na rin pinatunayan na tama sila ng sinasabi tungkol sa'yo. Hinusgahan na po nila ako, Nay. Kahit ano pa pong pagtatanggol ko sa sarili ko, hindi na mababago pa ang pagtingin nila sa akin. Jasmine, anak ko. Patawarin niyo po ako, Nay. Binigo ko kayo. Hindi anak, hindi mo ko binigo. Sadyang naging malupit lang ang tadhana sa atin. Pero kailangan mong bumangon. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi ko po alam, Nay. Basta ang alam ko lang, gusto ko na lumayo sa kanilang lahat. Kaya nakikiusap ako. Huwag niyo na pong ipilit na pumasok ako sa eskwelahan. Walang nagawa ang inay nang hindi na nga ako pumasok. Lagi na lang ako nagmumukmuk sa bahay. Wala rin akong ganang kumain. Lagi lang akong tulala at madalas mainit ang ulo. Isang umaga nagulat ako nang bigla na lang dumating si Ate Julie sa bahay. Tinawagan daw siya ng inay para samahan muna ako. Hindi rin kasi maaaring umabsent sa trabaho si inay. Dahil yun lang naman ang pinagkukunan namin ng panggastos. Nasugod ko ng yakap si Ate Julie. At hindi ko na rin napigilan ng mapahagulgol ng iyak. Hinagod-hagod niya ako sa likod. At hinayaan lang na ilabas ko ang nasa dibdib ko. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Ha? Medyo gumaan ang pakiramdam ko kahit papano. Salamat naman, dumalaw ka. Sinabi sa akin ni Chang ang nangyari. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung nandito ako? Natatakot kasi ako magsumbong. Basta mula ngayon huwag ka na maglilihim sa amin ni Chang, ha? Oo, Te Julie. Siya nga pala, nagpadala ng gulay sina Itay at Inay. Anihan kasi ng gulay ngayon eh. Aba, mahal din to kapag binili mo sa palengke ah. Salamat, Te. Hanggang kailan ka nga pala dito sa amin? Kararating ko lang, parang gusto mo na agad akong pauwiin ah. Hindi naman sa ganon. Gusto ko nga magtagal ka dito. Para kasi akong mababaliw na kapag walang kausap. Alisin mo na sa isip mo ang bagay na yan. Kilala kita. Matapang ka. Kaya alam ko malalampasan mo rin ang pagsubok na yan sa'yo. Tingin ko parusa to sa akin. May iwasan ko sana ang nangyari sa akin kung ginamit ko lang ang utak ko. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pag-iisip ng mga makakasakit sa damdamin mo. Totoo naman, ang bobo ko. Naturingan akong nag-aaral pero hindi ko ginamit ang utak ko. Ano ba? Tapos na yun. Nangyari na. Wala na tayong magagawa pa. Tanggapin mo na lang na nagkamali ka.
Patawarin mo ang sarili mo sa nagawa mong kasalanan. At kalimutan mo na ang nangyari. Madali lang yan sabihin pero mahirap gawin. Para yung bangungot na habang buhay kong dadalhin. Kung makikita mo sana kung paano ako insultuhin ng mga kaeskwela ko. Parang gusto ko na lang lumubog sa kinatatayuan ko. Kaya ba pinili mo na lang ang huminto sa pag-aaral? Hindi rin ako makakapag-focus eh. Tuwing papasok ako, lahat sila sa akin nakatingin. Ako ang lagi nilang topic. Yung titig sa akin ng mga lalaking estudyante, may halong mali siya. Naiintindihan kita. Hindi ko lang maiwasan na manghinayang. Dahil 1 taon na lang naman gagraduate ka na sana. Sirang-sira na ang buhay ko. May iba nga pala ako. Nagsampa na ba kayo ng kaso sa professor mo? Anong sabi ng pamunuan ng university? Hindi na kami magsasampa ng kaso. Wala naman daw kaming matibay na ebidensya. Tsaka, hindi siya natanggal sa pagtuturo. Mas kinampihan pa siya ng eskwelahan. Grabe naman sila. Ikaw na nga to na agrabyado Hindi man lang nila naiisip na pwede pang maulit yun sa ibang estudyante. Kaya tama lang ang naging desisyon ko. Alam ko, apektado na rin ang inay. Parang gusto ko na nga lang lumayo muna. Hindi ka naman makakalayo dahil wala ka namang ibang mapupuntahan. Kung gusto mo sa amin ka muna. Gusto ko sana yung mag-isa lang ako. Ayoko kasi na may mag-usisa sa nangyari sa akin. Sa bagay nga, siguradong tatanungin ka ni na itay at inay, kahit ang kuya. Dumito ka muna. Sasamahan kita hanggat kailangan. Sa pagdating ni Ate Julie sa bahay, kahit papano nakakalimutan ko ang nangyari sa akin. Ngunit pagdating naman ng gabi, laging laman ng panaginip ko si Sir Solomon. Ang nakangising mga kaklase ko at ang malisyosang titig nila sa akin. Dahil sa hindi ko pagkakatulog sa gabi at mahina rin akong kumain, humina ang katawan ko. Sa loob ng ilang linggo halos butot balat na lang ako. Hindi tuloy maiwasan ng inay ang magalit at pangaralan ako. Gusto mo na ba talagang mamatay, ha? Gusto mo bang bigyan ng dahilan para magsaya ang taong yun? Ganun ba? Hindi naman po, Nay. Bakit hindi ka kumakain? Pinababayaan mo na ang sarili mo. Tignan mo nga ang sarili mo sa salamin. Kulang na lang kapag lumabas ka ng bahay, habulin ka ng aso dahil butot balat ka na lang. Ni ayaw mo man lang maarawan sa umaga. Parang wala nang dugong dumadaloy sa'yo Hayaan niyo lang po kasi ako dito sa loob ng bahay. Kasama ko naman si Ate Julie Anong hayaan? Nanay mo ako. Natural lang na mag-alala ko sa kalagayan mo. Hindi ko matitiis na makita kang nahihirapan. Kaya nga kita pinagsasabihan Hindi po ganun kadali ang pinagdadaanan ko. Anong gusto niyo? Lumabas ako agad na parang wala nangyari sa akin? Ang akin lang naman sana, kumain ka at kahit dyan lang sa tapat ng pinto lumabas ka para masikatan ka man lang ng araw. Kalusugan mo ang inaalala ko. Sige po, Nay. Para matigil lang kayo. Aalagaan ko na po ang sarili ko. Kakain na rin ako, pero hindi ko pa rin po kayang lumabas ng bahay natin. Sige, ayos na sa akin yun. Hindi na kita pipiliting lumabas ng bahay. Bigyan niyo lang po ako ng panahon. Malalampasan ko rin po ito. Lagi mo lang tatandaan, nandito lang ako, kami ng Ate Julie mo. Alam ko naman po yun. Nag-usap nga kami ni Julie, baka gusto mong dun muna sa kanila. Doon kasi, sariwa ang hangin at malalayo ang mga kapitbahay. Pwede kang makalabas kahit papaano. Sinabi ko na po kay Ate Julie ang dahilan ko. Wala namang masama kung magtatanong sila. Kamag-anak naman natin sila. Normal lang yun. Sige po, Nay. Pag-iisipan ko po. Matutulog lang po muna ako, Nay. O sige, tatawagin na lang kita kapag kakain na. Isa pa tong nararamdaman ko.
Lagi akong nahihilo at nakakaramdam ng antok. Pero normal lang siguro dahil sa hindi nga ako makatulog. Habang nakahiga, patuloy pa rin sa pag-ikot ang paningin ko. Masakit din ang puson ko at pakiwari ko babaliktad ang sikmura ko. Nakakaramdam kasi ko ng pangangasim. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Ilang sandali lang mahimbing na akong natutulog. Hindi ko rin namalayan ang pag-awang ng pinto at pagsilip ni Ate Julie. Nasaan si Jasmine? Ang himbing po ng tulog, Chang. Nakakaawang gisingin. Ay, ganun ba? Mamaya ko na lang siya gigisingin para kumain. Mauna na lang tayo. Mabuti nga po nakatulog siya para makabawi man lang siya. Madalas po kasing gising siya sa gabi. Akala niya siguro tulog na ako. Hindi niya alam, naririnig ko ang pag-iyak niya. Kung pwede ko nga lang akuin na ang lahat ng sakit na nararamdaman ni Jasmine, ginawa ko na. Tingin ko po hindi niya basta makakalimutan ang pinagdaanan niya hanggat nandito siya. Ang mabuti po niyan, Chang, kumbinsihin niyo po siya na sa amin muna tumira. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ulit siya. Siya nga po pala. Meron po sana akong itatanong. Huwag niyo po sanang mamasamain Ano yun, Iha? Nasisiguro niyo po bang panghaharas lang ang ginagawa sa kanya ng professor niya? Diretsahin mo nga ako, Julie. Ano ang ibig mong ipahiwatig? Baka po kasi higit pa sa panghaharas ang ginagawa ng professor na yun sa pinsan ko. Lalo na po't may mga litrato siyang hawak. Baka po kailangan na nating kasuhan ng rape ang taong yun. Di sana merong ikinuwento si Jasmine. Tsaka sa university naman nangyari. Natatakot lang po kasi ako sa pwedeng mangyari kay Jasmine Tama na ang pag-iisip ng hindi maganda. Huwag mo nang dagdagan ng alalahanin ko. Pasensya na po kayo, Chang Kalimutan niyo na lang po ang mga sinabi ko. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Hindi na naalis sa isipan ng ina yung mga sinabi ni Ate Julie. Ilang araw ko na tuloy napapansin ang kakaibang tingin na ipinupukol sa akin ng inay. Pinipilit ko namang labanan ng nararamdaman kong kalungkutan. Pakiramdam ko kasi, papunta na sa depresyon ang nangyayari sa akin. Nang mga sumunod na araw, tila bumalik na sa dati ang gana ko sa pagkain. Lagi rin akong gutom. At gustong gusto ko ang malamig na tubig. Pagkatapos ko namang mabusog, inaantok ako kaya buong araw akong tulog. Natutuwa naman ako at mukhang maayos na ang pakiramdam mo. Kailangan Ayoko na kasi mag-alala pa ang inay. Ano, napag-isipan mo na ba ang sinabi ng Chang na dun ka muna sa amin? Hindi na siguro kailangan. Sabi mo nga, ayos na ako. Bala ko na rin kasi mag-apply uli ng trabaho Kaya gusto ko rin sanang makasama ka doon. Sige na nga. Sa 1 linggo uwi tayo sa inyo. Talaga? Siguradong matutuwa ang mga magulang ko niyan. Gusto lang kitang pagbigyan. Lagi ka na lang kasing ikaw ang nagbibigay ng pabor sa akin Wala yun. Hindi naman ako naghihintay ng kapalit sa mga ginawa ko Oh, bakit parang namumutla ka dyan? Para kasing babaliktad ang sikmura ko. Teka, nasusuka ako. Jazz, okay ka lang ba? Ayos na. Ay, naparami kasi ang kain ko kanina Nangasim tuloy ang tiyan ko. Baka nga nanibago ka lang. Dati kasi ilang kutsara lang ng kanin ang sinusubo mo. Tapos umaayaw ka na. Ngayon naman napansin ko ang takaw mo kumain. Lagi kasi ako nakakaramdam ng gutom Ewan ko ba, ang dami kong naiisip na kainin. Nahihiya naman ako magpabili kay inay. Ako na lang bibili para sa'yo. Magsabi ka lang kung anong gusto mo. Talaga, ate? Ibibili mo ako ng gusto kong kainin? Oo naman, basta ikaw, malakas ka sa akin Salamat, ha. Gusto ko sanang kumain ng hilaw na mangga. Pwede mo ba ako ibili? Ha? Manggang hilaw ang gusto mo?
Oo, gusto ko sana yung medyo bubot pa. Kaya lang wala namang mapagkuhanan dito. Wala namang puno ng mangga dito sa lugar na to. Pagtiyagaan mo muna yung manggang hilaw na bibilin ko Dito ka muna. Lalabas ako para mabili yung gusto mo. Meron ka pa bang gustong ipabili? Para bibilhin ko na rin. Wala na, te. Yun lang ang gusto ko. Lingid sa akin nagkakahinala na ang pinsan ko sa totoong kalagayan ko. Sandali lang naman siyang umalis. At wala pang kalahating oras ay bumalik na rin siya. Tuwang-tuwa naman ako sa manggang nabili niya. Pagkatapos ko ang lantakan at ubusin ang dala niya, nakatulog naman ako. Sa tagal ng pagkakatulog ko, hindi ko na malayang dumating na pala ang inay. Sinabi naman ng pinsan ko kay inay ang hinala niya. Imposible ang sinasabi mo, Julie. Huwag kang gumawa ng kwento. Lahat po kasi ng sintomas ng pagbubuntis nasa kanya na. Ganyan po kasi ang hipag ko nun sa 3 niyang anak. Hindi, ang anak ko. Imposible. Kailangan niyo po magpakatatag, Chang. Higit kanino man kayo ang mas kailangan ni Jasmine ngayon. Ano ang gagawin natin? Sigurado na magugulat ang pinsan mo. Samahan niyo po muna siya magpatingin. Kung tama tayo, kailangan niya ng pangangalaga mula sa atin. Bakit kailangan pang sa anak ko mangyari ito? Ano bang kamalasan ang nangyayari sa amin? Wala pong taong malas. Sadya pong sinusubo kayo ngayon. At marahil bunga na rin ito ng mga maling desisyon. Ang mahalaga po matanggap ni Jasmine ang nangyayari sa kanya at handa niyang harapin ang mangyayari sa hinaharap. Hindi ko alam. Naguguluhan ako, Julie. Chang, pakatatag po kayo. Parang nauupos na kandilang napaupo na lang ang inay habang mahinang umiiyak. Ayaw niya rin kasing marinig ko ang pag-iyak niya. Mabuti na lang nariyan si Ate Julie. Siya ang umalo at dumamay kay inay. Madilim na nang magising ako. Pero pakiwari ko bitin pa rin ang tulog ko. Pinasok na ako ni Ate Julie sa silid. Sabi niya kakausapin ako ng inay. Bigla naman akong kinabahan. Lalo't walang kangiti-ngiti ang pinsan ko. Tingin ko pa para siyang naiiyak. Tumayo na ako para sumunod. Bago lumabas ng silid, sumulya pa ako sa malaking salamin. Magulo at nakasabog lang kasi ang mahaba kong buhok. Nagmamantika din ang mukha ko at maputla ang labi. Hindi na ako katulad ng dati na palaayos sa sarili. Nadatnan ko sa sala na magkahiwalay na nakaupo ang inay at ang pinsan ko. Pawang mga seryoso ang mukha na nakatingin sa akin. Pilit pang umiti nang makita akong palapit. Pero naaaninag ko sa mga mata ni inay ang kakaibang lungkot. Gusto niyo daw akong kausapin? Oo. Bukas kasi day off ko. Sasamahan kita na magpa-check up. Ha? Wala naman po akong sakit Anak, gusto ko lang makasigurado sa kung ano ang kalagayan mo. Mukha po ba akong may sakit sa paningin niyo? Tingin namin ng pinsan mo, wala kang sakit. Baka lang kasi nagdadalang tao ka. Ano? Nay naman, ang dami ko nang iniisip, dinadagdagan niyo pang inaalala ko. Jazz, yung sintomas kasi ng isang nagbubuntis na sa'yo. Intindihin mo naman ang Chang. Nag-aalala lang siya sa'yo. Hindi ka pa naman nagbubuntis Kaya paano mo nasisiguro na nagdadalang tao nga ako? Hindi pa nga ako nakakaranas magbuntis. Pero sa 3 beses na pagbubuntis ng hipag ko, naroon ako at nakita ko ang nangyayari sa kanya. Katulad ng nangyayari sa'yo ngayon. Hindi ako buntis! Kayo lang nag-iisip ng ganyan! Kaya nga magpapatingin tayo bukas para makasigurado tayo. Hindi nga sabi ako buntis! Ako ang nakakaalam dahil katawan ko to! Hindi mo kailangan magalit, anak. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Akala ko ba kakampi kita? Bakit parang pinag-iisipan mo ako ng hindi maganda? Nagawa mo pang magsumbong kay nanay?
Hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako sa'yo. Ako ang lagi mong kasama dito sa bahay. Kaya ako ang nakakakita sa pagbabago mo. Ang mabuti pa, umuwi ka na lang sa inyo. Hindi kita kailangan dito. Jasmine, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng Ate Julie mo. Siya na nga itong nagmamalasakit sa'yo, ikaw pa itong galit ngayon. Okay lang po, Chang. Naiintindihan ko naman po si Jazz. Huwag niyo nga akong pagtulungan. Pakiramdam ko tuloy, ang sama-sama ko. Jasmine, bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Hayaan nyo na lang po muna siya mag-isa, Chang. Pasasaan ba't makakapag-isip din siya na para din sa kanya ang sinasabi natin. Pasensya ka na, Iha, sa mga binitiwang salita ng pinsan mo sa'yo. Magulo pa kasi ang isip niya hanggang ngayon. Naiintindihan ko naman po si Jasmine. Chang, magpapaalam na rin po ako. Tumawag po kasi yung kumpanyang ina-applyan ko Kailangan ko na po mag-report. Ay, ganun ba, Iha? Di sige, dalawin mo na lang kami kapag may oras ka, ha? Oo naman po, Chang. Kinabukasan din umalis na rin si Ate Julie. Habang nagpapaalam siya sa akin, wala naman akong imik. Sa ibang direksyon din ako nakatingin. Pinipigil ko rin mapaiyak. Bago siya lumabas, lumapit muna siya sa akin at saka ko niyakap. Nang wala na siya, tsaka ako napahagulgul ng iyak. Pakiramdam ko nag-iisa na lang ako at wala nang kakampi. Lalo ring lumala ang nararamdaman ko. Tuwing umaga, lagi ako naduduwal. Lagi rin akong nahihilo. Sa kabila ng paglala ng kalagayan ko, hindi pa rin ako napilit ng inay na magpa-check up sa doktor. Kahit impis pa ang tiyan ko, may pagdududa na rin sa akin na meron ngang pumipintig sa sinapupunan ko. Nung hapong umuwi ang inay, inabot niya sa akin ang dala niya. Nung una hindi ko pa alam kung para saan yun. Para saan po ito? Para sa'yo. Bukas ng madaling araw, pinakamaganda raw gamitin yan. Kapag nagising ka at nakaramdam ka ng naiihi, gamitin mo yan. Ayaw mo naman na magpatingin tayo sa doktor, kaya yan na lang ang naiisip ko. Alam ko na po kung para saan ito. Malaki pa rin po ba ang paniniwala niyo na baka nagdadalang tao ako? Ay, sa totoo lang, umaasa pa rin ako na sana hindi totoong buntis ka. Kaya lang, tuwing nakikita ko ang pagbabago sa'yo, parang niloloko ko na lang ang sarili ko Ayoko, Nay. Hindi maaari na buntis ako. Hindi ko matatanggap ang batang ito. Huwag kang magsalita ng ganyan, Iha. Walang kasalanan ng batang yan kung talagang ang buntis ka. Lalo kung pag-uusapan ng mga tao, Nay. Pagpipiyasahan nila ako. Huwag mong sabihin yan. Walang taong malinis. Kung sakaling may sabihin man sila sa'yo, ako ang bahala. Makakatikim sila sa akin ng maaanghang na salita. Kahit anong pang pagpapalubag ng loob ang sinasabi ng inay, hindi niya mapawi ang nararamdaman kong takot. Kung ano-ano tuloy ang nagsasalimbayan sa isip ko. Buong gabi rin akong walang tulog at tahimik na umiyak. Nung marinig ko ang tilaok ng manok ng kapitbahay namin, bumangon na ako. Nanginginig pa ang kamay ko habang hawak ang pregnancy test kit. Makalipas lamang ang ilang sandali, lumabas na ako ng banyo. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Akala ko dahil buong gabi na ako umiyak ng umiyak. Wala na akong mailuluha ng mga oras na yun. Pero nagkamali ako. Patuloy pa rin sa pagluha ang mga mata ko. Hanggang magising na ang inay. Kinuha niya ang nasa kamay ko. At napahagulgol na rin siya ng iyak habang yakap ako. Nang humupa na ang lahat, nanatili lang akong tulala at nakatingin sa kawalan. Kailangan pa rin nating magpa-check up para maresetahan ka ng mga vitamins para sa'yo at sa pinagbubuntis mo. Hindi ko ito matatanggap.
Wala na tayong magagawa pa. Nandyan na yan eh. Hindi ko naman ginusto to! Binaboy lang niya ako! Pinilit lang ako ng demonyong yun! Ako ang biktima dito! Bakit siyang kinakampihan ng lahat? Huminahon ka, Iha. Baka makasama sa inyo ng magiging anak mo ang ginagawa mo. Wala akong pakialam! Sana nga, mawala na tong sanggol na to! Huwag mong sabihin yan sa apo ko. Wala siyang kasalanan. Kung tutuusin, may kasalanan ka rin. Kung nagsumbong ka kaagad, hindi ka na sana aabot sa ganyang sitwasyon. Tumigil ka na sa pag-iyak mo. Hindi yan makakatulong sa'yo. Sa ayaw at sa gusto mo, pupunta tayo sa doktor. Mukha lang galit ang inay ng mga oras na yun. Pero masigit siyang nasasaktan sa nangyayari sa akin. Nang pumasok siya sa silid, doon na nag-iiyak ang inay habang tutop ang sariling dibdib. Tinawagan din niya ang pinsan ko. Hindi na nagulat si Ate Julie nang makumpirmang nagdadalang tao nga ako. Pero labis din siyang naapektuhan sa nangyari sa akin. Nangako din siyang dadalawin kami kinabukasan. Buong maghapon din ako nagmukmuk sa loob ng silid ko. Hinayaan na lang muna ako ng inay. Nung hapon na dumating ang pinsan ko, napilitan ng katukin ako ng inay. Pero walang tugon sa akin. Jasmine, buksan mo itong pinto. Nandito ang pinsan mo. Hindi po kaya natutulog siya? Sa lakas ng pagtawag ko, sigurado na nagising na siya. Kanina pa po ba siya nasa kwarto? Oo eh, dinalhan ko na nga lang siya ng pagkain eh. Kahit ano kasing pakiusap ko, ayaw niyang lumabas. Jasmine, ako to. Pwede mo bang buksan tong pinto? Mag-usap tayo. Miss ko na makipagkwentuhan sa'yo eh. Ang tigas din ng ulo ng pinsan mo. Ang mabuti pa eh, kukunin ko na yung susi. Mabuti pa nga po, Chang. Iba kasi ang kutob ko eh. Ha? Sige. Teka lang. Kausapin mo muna si Jasmine dyan. Jas, alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Pero nandito lang kami ng nanay mo. Handa ka namin damayan sa lahat ng oras. Nakikiusap ako sa'yo. Buksan mo na tong pinto. Eto na ang susi. Pwede bang ikaw na ang magbukas? Nanginginig kasi ang kamay ko eh. Sige po. Jasmine, kanina ka pa ba Jasmine? Anak ko! Julie, ang pinsan mo! Bumubula ang bibig! Naglaso ng anak ko! Jasmine! Bakit mo to ginawa? Hihingi po ako ng tulong. Nadala naman ako agad sa pinakamalapit na ospital. Mabuti na lamang na agapan ako. At hindi na kumalat ang lason sa buong katawan ko. Walang tigil sa pag-iyak ang inay sa tabi ko at hindi rin siya makausap ng matino. Mabuti na lamang nariyan ang pinsan ko na nag-asikaso sa lahat ng kailangan ko sa ospital. Kumalat ang nangyari sa akin sa lugar namin. Dahil tikom ang bibig ng inay, marami ang nag-isip na baka natuluyan ako sa ginawa kong pagpapakamatay. Pagkalabas ko naman sa ospital, hindi ako sa bahay namin tumuloy, kundi sa bahay ni na Ate Julie. Ipapaubaya ko muna sa inyo ang anak ko ha. May kailangan lang akong asikasuhin. Huwag kayong mag-alala, Chang. Hindi namin siya pababayaan dito ni na Itay at Inay. Salamat, Julie ha. Lagi kang nariyan sa tabi ng pinsan mo. Wala naman pong ibang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din. Anak, aalis lang ako sandali ha. Babalik din ako. Opo, Nay. Hihintayin ko na lang po kayo. Huwag mo na sanang uulitin ang ginawa mo ha. Hindi ko kakayanin anak kapag may masamang mangyari sa'yo. Hindi ko na po uulitin, pangako po. Chang, matanong ko lang po kayo. Ano pa po ang aasikasuhin nyo eh? Nag-resign na naman kayo sa trabaho nyo. Personal, Iha. Tsaka ko na lang sasabihin sa inyo. O paano, aalis na ako. Jasmine,
Huwag mong kalilimutan ang mga gamot at vitamins mo, ha? Opo, Nay. Sige po, ihahatid ko na po kayo sa labasan. Hinatid nga ni Ate Julie hanggang sa may sakayan ng tricycle ang inay. Gusto rin kasing makausap ng sarili na ng pinsan ko ang inay. May hinala siya na balak magiganti ng inay ko kay Sir Solomon. Nagkaroon lang siya ng hinala na marinig niya ang pag-uusap ng mga nanay namin. Hiningi kasi ng inay ang libro ng karunungang itim na matagal nang nasa pangangalaga ng tiyahin ko. Kinumpirma naman yun ng inay nang tanungin siya ni Ate Julie. Wala na rin namang sinabi ang pinsan ko hanggang makaalis ang inay. Nagtungo muna ang inay sa university na dati kong pinapasukan. Inabangan niya ang paglabas ni Sir Solomon. Aling Siling, anong ginagawa niyo rito? Para makita ka sa huling sandali. Nabalitaan ko nga ang nangyari sa anak niyo. Ito po ang konting tulong. Hindi ko kailangan ng pera mo. Buhay mo ang gusto kong maging kapalit sa ginawa mo sa anak ko. Kung ganun, totoo ang balita na patay na si Jasmine? Itong tatandaan mo kung anong hirap ang naranasan ng anak ko habang buhay mo ring dadanasin. Darating ang panahon, ikaw na mismo ang hihiling sa sarili mong kamatayan. Aling Siling, patawarin niyo po sana ako sa nagawa kong malaking kasalanan. Huli na ang lahat. Magsisi ka man ngayon, hindi mo na maibabalik ang sinira mong buhay. Sana lang wala ka nang maging biktima. Aling Siling, nakikiusap po ako. Tanggapin niyo po itong malit na halaga. Makakatulong din po ito sa inyo. Hindi ko kailangan yan! Kung gusto mo, sunugin mo! Kung ganun, ano ho bang dahilan ng pagparito niyo? Gaya ng sabi ko, gusto ko lang makita ang taong sumira sa anak ko. Teka lang, Aling Siling. Huwag muna kayo umalis. Ang bilis naman niyang nawala. Saan kaya sa sumuot? Baka sumabay sa mga naglalakad na estudyante. Mula noon laging nakasubaybay sa bawat kilos ni Sir Solomon ang inay. Gusto niya kasing maging mabagsik ang gagawin niyang pagpapahirap sa lalaki. Pag-uwi sa bahay, sinimulan na rin gumawa ng ritual ng inay. Isinabay niya yun sa kabilugan ng buwan. Sa bawat inuusal niyang Latin na salita, para yung latigong humahampas sa katawan ng dati kong professor. Sumpain ka sa ngalan ng itim na kapangyarihang taglay ko! Magdurusa ka habang buhay! Samantala, naging balisa naman si Sir Solomon sa bahay nila. Bumangon siya sa kalagitnaan ng pamamahinga niya. Masakit din kasi ang buo niyang katawan. Nang tingnan niya ang dahilan, nanlaki bigla ang kanyang mga mata sa mga latay sa kanyang balat. Paano ako nagkaroon ng mga latay? Saan galing to? Aray! Hindi nga ako nananaginip lang. Totoo ang mga sugat sa katawan ko. Samantala dahil work from home ang setup ng trabaho ni Ate Julie, nababantayan niya ako palagi. Mawala lang ako sa paningin niya, kanda hanap na siya agad sa akin. Minsan natatawa na lang ako dahil parang OA na kasi. Pero naiintindihan ko naman. Dahil nag-aalala lang siya na baka ulitin ko na naman ang ginawa ko dati. Huwag ka tayo mag-alala. Hindi ko na uulitin ang ginawa kong katangahan. Ano ka ba? Hindi naman yun katangahan. Dumadanas ka lang kasi nun ng matinding depresyon. Salamat sa Diyos at nalampasan mo rin yun. Salamat sa inyo. Hindi niyo ako sinukuan ni Inay. Ano nga palang plano mo ngayon? Sa ngayon, focus muna ako sa pagbubuntis ko. Sabi kasi ng doktor, maselan ako magbuntis. Sabi din ng inay, ibebenta na niya ang bahay namin. Baka yun ang gamitin namin para makapagsimula ulit kami. Naniniwala akong okay ka na. Nakakapag-isip ka na ng tama eh. Nung nag-aagaw buhay ako, nakita ko ang inay na nasa tabi ng walang malay kong katawan. Iyak siya ng iyak. Doon ko pinagsisihan kung bakit ko yun ginawa. Sabi ko talaga, kapag nakaligtas ako, haharapin ko na ang problemang ito. Para sa magiging anak ko,
mas magiging malakas na ako. Tama yan. Huwag kang mag-alala. Karamay mo kami sa pag-aalaga sa anak mo. Kailangan ko nalang hintayin ng inay para malaman kung saan talaga kami titira. Pwede naman kayo dito sa lugar na to eh. Walang nakakakilala sa'yo dito. Kaya wala ka dapat pangilagan. Gusto ko nga rin dito para malapit sa inyo. Pagdating ni Chang, kausapin natin. O paano? Umpisa na ulit ang trabaho ko. Magpahinga ka na muna ah. Mamaya daw magluluto ng bilo-bilo ang inay para may merienda ka. Alam niya raw na gutumin ng mga buntis. Labis din ako nagpapasalamat sa mga magulang mo. Akala ko talaga nung una, huhusgahan din nila ako. Natural lang na magtanong sila. Pero hindi ka nila huhusgahan. Kita mo nga, excited na rin silang lumabas ang anak mo. Pansin ko nga rin. Salamat sa pag-aalaga ninyo sa aking lahat. Sa pagtigil ko sa bahay ni na Ate Julie, unti-unti na rin naghihilom ang sugat sa puso ko. Marami ako napagtantong mga pagkakamali. Pero salamat sa pamilya ko na hindi ako iniwan. Ang inay naman habang abala sa pagpaparusa kay Sir Solomon, naghahanap na rin siya ng bibili sa bahay namin. Nagkataon naman ng dati niyang katrabaho may kilalang naghahanap din ng binibentang bahay. Kinakatigan pa rin kami ng inay. Mabuti na lang hindi baratang bumili sa bahay namin. Halos 2 linggo rin noon hindi umuwi ang inay. Pagdating niya marami siyang dalang pasalubong para sa amin. Mabuti naman po at umuwi na rin kayo. Pasensya ka na anak, ang dami ko kasing inasikaso eh. Kaya po ba marami kayong dala dahil naibenta na niyo ang bahay? May paunang bayad na yung nakabili. Ibibigay niya ang kabuuan bago ang araw na lilipat sila. Mabuti naman po. Ayoko na rin kasing bumalik doon. Chang, napag-usapan nga namin ni Jasmine na pwede naman kayo tumira dito sa lugar na to. Yun nga ang sabi ng mga magulang mo. Baka bilhin ko na lang ang maliit na parte ng lupa nyo sa likod nitong bahay ninyo. Kahit maliit na kubo ayos na sa amin yun. Ang mahalaga, makapagsimula ulit kaming mag-ina. Mabuti naman po at ganyan na naging desisyon nyo. Magiging mas malapit na kayo sa amin. Nay, aalis pa po ba kayo niyan? Oo, dahil sa bahay kami magbabayaran nung nakabili ng bahay natin. Kaya lang ako umuwi para ibigay itong mga kakailanganin mo. Mag-iingat po kayo doon. Hihintayin ko na lang po kayong umuwi. Noong araw na bumalik ang inay sa bahay namin, may isang panauhin na naghihintay sa kanya. Biglang kumulo ang dugo ng inay na makita si Sir Solomon na nakatayo sa harap ng gate ng bahay. Napansin din niya ang kakaibang aura sa lalaki. Lihim na lang siyang napapangiti. Ano ang ginagawa mo rito? Gusto ko lang po sana kayong makausap. Nagtanong-tanong ako sa mga taga rito. Hindi rin pala nila alam ang tunay na nangyari kay Jasmine. Wala silang pakialam sa buhay naming mag-ina. Kahit ikaw, kaya umalis ka na. Sandali lang Aling Siling. Ano pa ba ang kailangan mo? Sinira mo na ang anak ko. Wala na siyang kinabukasan pa. Nagsisisi na po ako sa mga ginawa ko. Patawarin niyo na po ako. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa anak ko. Kahit lumuhod ka pa sa harapan ko, hindi ko ibibigay sa iyo ang hinihingi mong kapatawaran. Hindi po ako magsasawa sa paghingi ng kapatawaran sa inyo. Apektado na rin po ang pamilya ko dahil sa nangyari sa amin ni Jasmine. Ako ang sinisisi ng asawa ko kung bakit nabubuli yung mga anak namin. Bumaliktad na rin ang paniniwala ng mga tao. Ako na ngayon ang lumalabas na masama. Kaya ka nandito para linisin ang pangalan mo, ganun ba? Hindi lang po yun, kundi para makuha ang kapatawaran nyo. Labis na po akong binabagabag ng konsensya ko. Umalis ka na at huwag ka nang babalik pa. Sana habang buhay kang usigin sa mga nagawa mong kasalanan sa anak ko. Ilang beses pa nung bumalik si Sir Solomon sa bahay namin. Pero hindi na siya hinaharap ng inay. Minsan kasama pa ang asawa ng professor na pumunta. Kitang-kita rin ang pagbagsak ng katawan ng lalaki.
Kahit sino makakakita, iisipin na may sakit siya. Umabot din sa kaalaman ng inay na hindi na pumapasok ang dati kong professor sa university. Ayon sa naririnig niya, nagkaroon ng malalang sakit sa balat ng lalaki. Malansa daw yun at walang makatagal sa mabahong amoy na nagmumula sa sugat nito. May ilan pang estudyante ang nagsabi na may mga uod na lumalabas mula sa sugat. Kasing laki daw yun ng butil ng bigas. May kumalat tuloy na baka binabarang siya dahil sa mga nagawang kasalanan noon. Nagpatingin na rin si Sir Solomon sa doktor, pero niresetahan lang siya ng mga gamot. Nauubos na rin ang ipon nila mag-asawa, pero hindi pa rin gumagaling ang mga sugat niya. Kaya naisipan nila magpatingin sa isang albularyo. Tama po ba kami ng hinala ng asawa ko? Tama ka. May bumabara nga sa'yo. Pero wala siyang balak na kitlin ang buhay mo. Gusto ka lamang niyang pagdusahin habang nabubuhay ka. Nakilala niyo po ba kung sinong gumawa nito sa akin? Pasensya na. Masyadong malakas ang kanyang kapangyarihan. Aaminin ko, hindi ko siya kayang labanan. May pinaghihinalaan po ako, pero hindi ako sigurado. Ang may papayo ko sa'yo, humingi ka ng kapatawaran sa taong nagawan mo ng kasalanan. Yun lamang ang paraan para bawiin niyang ginagawa niyang pambabarang sa'yo. Gagawin ko po yan. Lahat gagawin ko para mapatawad nila ako mag-ina. Nang umalis si Sir Solomon at ang asawa niya, tsaka naman lumabas sa isang silid ang inay. Nakangisi pa siya habang nakatingin sa pintuang nilabasan ng mag-asawa. Napapailing naman ang matandang albularyo na pinsang malayo ng inay. Merong 2 klase na nagmana ng biyaya. Ang ilan husay sa panggagamot at ang iba naman husay sa pangbabarang. Ang kaalaman sa barang ang namana ng inay sa kanilang lola. Sinunod ko lang sinabi mo, pinsan. Salamat sa'yo. Alam ko naman na maaasahan ka talaga. Sa parusang natanggap niya, mas masahol pa sa kamatayan ang dadanasin niya. Tama lang yun sa kanya. Kung pinatay ko siya, matatakasan lang niya ang kasalanan na ginawa niya. Habang ang anak ko, naghihirap ang kalooban ng dahil sa kanya. Sa tingin ko rin, sa sinabi ko sa kanya, hindi na siya babalik pa rito. Kung sakali man, ikaw na ang bahala. Nang bumalik si Sir Solomon sa bahay namin, nadatnan niyang iba na ang nakatira doon. Nang magtanong siya kung saan lumipat ang inay, hindi naman masabi ng bagong may-ari. Nanlulumong umuwi na lang sa kanila ang dati kong professor. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Kahit siya nandidiri sa sarili dahil sa mga sugat sa buong katawan. Walang kasing hapdi din ang nararamdaman niya. Dahil sa paggalaw ng mga maliliit na uod na kumakain sa balat niya. Kung parusan niyo man to sa akin, patawarin niyo na ako. Hindi ko na kaya. Nawala na sa akin ang trabaho ko. Sana naman, wag ang kalusugan ko. Kahit ang sariling asawa at mga anak ay pinandidirihan na rin si Sir Solomon. Wala na rin nagpupunta sa kanilang bahay para dalawin siya. Dahil sa kamiserablehang nangyayari sa kanyang buhay, pinili na lang niyang magkulong sa bahay nila. Samantala, matuli na lumipas ang 1 taon. Nakapanganak na ako. 1 buwan pa lang noon ang anak ko, pinabinyagan na namin siya. Sa kabila ng mapait na naranasan ko, nakabangon muli ako. Bumalik na rin ako sa pag-aaral. Ang inay muna ang pansamantalang nag-aalaga sa anak ko. Gusto ko kasing makapagtapos ng pag-aaral. Para sa anak ko. At para makabawi sa aking ina. Na malaki ang sakripisyo sa akin. Wakas. Siguraduhin mo lang na walang makakalam sa ginagawa natin.